Naiyak na nga lang si Shu nang malaman na si Xiaoyu ang kumuha ng karne sa kanyang noodles. Matapos naman niyang kausapin ang waiter ay agad siyang tinawag ng mga sundalong ito, sinabi nga ng mga ito na nagtungo sila dito upang kunin ang kanilang order na alak at karne tulad ng dati, walang problema sir wika naman ng waiter sabay tanong kung may dala na ba silang pera ngayon. Pero nagtinginan at ngit-iyan lang ang mga sundalo at hinagis ang helmet sa waiter. Sabay sabing nais naman nilang magdala ng pera upang makapagbayad, pero hindi pa nga daw binibigay ang sahod nila at gagawin na lang munang collateral sa utang ang helmet. Sabay sabi na kailangan na nila ng alak, kaya naman masyado ang takot ng waiter. Pag-alis nga ng mga sundalo ay agad namang lumapit si Shu upang tanungin kung bakit niya tinanggap ang helmet ng mga sundalo bilang collateral. Pero hindi nga daw niya tinanggap na collateral ang helmet at kailangan niya din itong ibalik kaagad. Sinabi nga din ng waiter na maaari siyang mamatay o patayin pag di niya binalik kaagad ang helmet. Iniisip naman ni Shu na tila mga bandido ang asal ng mga taga-Wuwei Army, kaya hindi na nga daw siya magdadalawang isip na pahirapan ang mga ito. Tinanong nga din ni Shu kung nakikipaglaban pa ba ang mga taga-Wuwei Army dahil tila kakaiba o iba umano ang mga ito sa Chingsai Army. Sinabi naman ng waiter na araw-araw silang nakikipaglaban sa mga bandido sa kabundukan. Kaya iniisip ni Shu na tila may kalokohan sa ginagawa ng mga taga-Wuwei Army, iniisip na din niya na magkasabwat ang mga bandido at Wuwei Army, dahil halos kaparehas daw ng mga ugali ng bandido ang nakita niyang ugali ng mga sundalo. Muli tinanong naman ni Shu kung may mga trade caravan pa bang nagtutungo dito, habang iniisip na kailangan niya ang mga ito upang makatulong niya sa pagtitinda ng sabon, at pwede nga din daw niyang maging investor ang mga mangangalakal. Pero sinabi naman ng waiter na may dalawang malalaking grupo lang ng caravans ang nagpupunta dito, at mayroon din daw silang mga alipin na nasa stage 2 upang protektahan ang kalakal nila sa mga bandido. Matapos nga itong marinig ni Shu ay agad niyang tinawag si Xiaoyu at sinabi na kailangan nilang puntahan ang leader ng mga caravan na ito. Pero sinabi naman ng waiter na babae daw ang slave lord na leader ng caravan, bukod dito ay mahilig nga din daw sa lalaki ang leader ng caravan, kaya duda daw ang waiter na makakabalik pa ang ating bida pag nagtungo siya doon. Kaya naman agad na sinabi ni Xiaoyu na dapat siyang makinig sa waiter at gumawa na lang ng ibang paraan, habang si Shu naman ay nasuka na lang ng dugo habang napapatanong sa kung ano ang mali sa mundong ito, pakiramdam nga daw niya ay mawawala ang pagkabirhen niya anumang oras. Kasabay nito ay makikita ang mga kalalakihang ito na nagtatakbuhan sa kalsada, kung saan ay mayroon ding sumisigaw na dapat na silang tumakbo. Dahilan upang matakot ang waiter at mapatanong sa kung bakit na naman kaya sila nagtungo dito, kaya napapatanong din si Shu kung sino ang tinutukoy niya. Dumating nga ang mga lalaking ito at nagpakilala sila ng mga taga Blue Dragon Village, sabay sabi na ilabas na nila ang lahat ng mga mahahalagang bagay at pera nila, kaya naman agad na sinabi ng waiter na tatawagin muna niya ang kanyang boss. Paglabas naman ng kanilang boss ay agad na binati ang mga lalaki, at sinabi nga nito na ito lang ang pera na meron sila ngayon dahil hindi gaanong maganda ang takbo ng kanilang negosyo. Agad naman na nagpasalamat ang lalaking may takip ang isang mata sa may-ari ng kainan, pero nais pa din itong maniguro at inutusan na niya ang kanyang mga kasama, upang halongkatin ang lahat at alamin kung may naiwan pa silang pera. Pero bigla namang tumama sa kanila ang nagliliwanag na enerhiyang ito, dahilan upang hindi sila makagalaw, kaya napapatanong na lang sila sa kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa ay mayroong kumuha ng pera sa kanyang kamay, at sinabi ni Shu na ito ang pinakamabilis na paraan upang kumita sila ng pera, sabay tanong kung dapat na ba silang sumali sa mga bandidong ito. Bahala ka kung anong gusto mong gawin wika naman ni Xiaoyu, sabay tanong kung dapat na ba nilang patayin ang mga ito, at syempre naman wika ng ating bida. Agad ngang ginamit ni Xiaoyu ang abilidad ng bishop upang atakihin sila. At sa pagbagsak nga nila ay ginamit naman niya ang abilidad ni Anthony upang ilibing sila sa ilalim ng lupa. Masyado nga ang takot ng dalawang ito sa kanilang nakita, akala nga daw nila ay mga pangkaraniwang tao lang ang magkapatid, kaya napapatanong sila sa kung paano sila nagkaroon ng malakas na kapangyarihan. Sinabi naman ni Shu na kailangan nilang tandaan na walang nangyari o wala silang nakita, at masusunod wika naman ng dalawa na sinabing wala silang nakita. Pero biglang lumapit muli ang ating bida at tinanong kung paano nakapasok ng syudad ang mga bandido dahil may mga sundalo nga daw na bantay sa gate. Sinabi naman ng dalawa na magkasabwat ang mga sundalo at bandido. Ginagawa nga daw nila ang ganitong bagay kada buwan, kung saan ay hinahayaan silang pumasok ng mga guards upang mangolekta ng pera,
matapos nito ay paghahatian nila ang lahat ng makukuha ng mga bandido. Sinabi nga ni Shu na lumang tugtugin na ang gawain nila, habang ang dalawa naman ay nagpapasalamat at sinabi na ang ating bida ang kanilang tagapagligtas. Pero sinabi naman ni Shu na hindi nila kailangang magpasalamat, dahil magmula sa araw na ito ay siya na ang protector ng city, at siya na din ang mag-collect ng protection fee. Pero na-shock lang naman ang dalawa at tinatanong kung seryoso ba ang ating bida, sabay sabi na stage 3 ang cultivation level ng leader ng Dragon Village. Pero tinanong lang naman ni Shu kung saan matatagpuan ang Blue Dragon Village, at sinabi nga ng lalaki na makikita niya ang base nila sa Kakahuyan, bandang norte ng city. 2 oras nga ang nakalipas sa Blue Dragon Village, ay sinabi ng kanilang leader na matapos makakolekta ng protection fee ang mga tauhan niya, ay magpapakasarap siya sa bayan. Ini-imagine na nga din ito ang mga kababaihan at lalaki na pwede niyang makasama sa buong gabi. Pero bigla namang pumasok ang lalaking ito, at dito nga ay sinabi niyang may masamang balita, mayroon nga daw pumasok na di kilalang tao sa kanilang village. Kaya naman masyado ang gulat nito, agad nga din niyang tinanong kung ilan sila, at sinabi na kailangan nilang humingi ng tulong, pero sinabi naman ng kanyang tauhan na 3 lang ang pumasok sa kanilang village. Dahilan upang magalit ang kanilang boss at tanungin siya kung bakit kailangan niyang gumawa ng gulo ng dahil lamang sa 3 tao, sinabi nga din niya na maganda ang posisyon ng kanilang lugar kaya madali lang para sa kanila na depensahan ito. Sinabi nga din niya na ang kabundukan dito ay mahirap ding akyatin, kaya maging ang mga sundalo ng Wu Wei Army ay nahihirapan at walang magawa sa kanila. Pero sinabi naman ni Li Heitan na hindi pangkaraniwang tao ang mga kalaban, kaya naman mabilis na lumabas ang kanilang boss at sinabi na kahit gaano pa sila ka-special, ay mga insekto lamang sila para sa kanya. Pero matapos tumama sa kanya ang isang liwanag ay bigla itong hindi makagalaw. Dito nga ay sinabi din ni Li Heitan na ang mga kalaban ay lumilipad, kaya naman masyado ang galit ng boss at bakit daw hindi niya ito sinabi kaagad. Hindi naman makapaniwala ang boss sa kanyang nakikita, dahil stage 1 nga daw ang mga kalaban kung nakakalipad sila. Pero bakit daw kaya ang isang stage 1 master ay susugudan sila, maliban na nga lang daw kung mga siraulo ang mga ito. At matapos nga niyang makita ang tila hangal na pagtawa ng bishop, ay nakumpirma nito na mga siraulo nga sila. Agad namang sumugod ang bishop at pinatay nga niya ang boss ng Blue Dragon Village, matapos nga nilang makita na patay na ang kanilang boss ay masyado ang takot ng mga ito, habang sinasabi na huwag silang lalapitan ng bishop. Pero mabilis naman niyang inatake ang mga kalaban, habang tila hangal na tumatawa. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Shu na maganda ang lugar na ito, pero mas mainam nga daw sana kung ang bakod nila ay gawa sa semento, habang si Xiaoyu ay sinabi naman na patay na ang lahat ng nagtangka na lumaban. Habang si Li Heitan naman ay kinakagat pa ang bishop habang minumura niya ito, tinatanong nga din ni Li Heitan kung bakit siya biglang tumigil matapos patayin ang madami niyang kasama. Kaya naman tinanong ni Shu kung bakit may isa pang natitira, at sinabi nga ni Xiaoyu na malamang sa siya lang ang nakawala, sabay tanong kung papatayin na din ba niya ito. Pero sinabi naman ni Shu na hindi na kailangan, mukha nga daw tanga si Li Heitan kaya mas mainam kung hayaan na muna siyang mabuhay. Agad na din itong sinipa ni Shu, pero sa pagbagsak naman niya ay sinabi nito na hindi siya takot sa ating bida, sinabi nga din niya na lalakas siya matapos ang 10 taon at maghihigante. Habang si Shu naman ay naalala lang si Zuan at Negrito, habang sinasabi na kamukha ni Heitan si Negrito, bukod nga daw dito ay kaparehas niya din itong tanga at tapat sa mga kasama. Kaya naman sinabi ni Shu na magmula sa araw na ito ay siya na ang leader ng Blue Dragon Village, sabay tanong kung nais ba niyang maging tagasunod ng ating bida. Pagsapit nga ng hapon ay patapos na din si Xiaoyu sa paglibing sa mga namatay na kalaban, at sunod nito ay tinipon nila ang lahat ng natitirang miyembro ng Blue Dragon. Dito nga ay sinabi ni Li Heitan na ang mga kasama niya ngayon ay nais magsilbi sa ating bida. Sinabi nga ni Shu na magmula sa araw na ito ay magkakaroon sila ng mga bagong patakaran, at nais nga daw niya na maging disiplinadong bandido sila, at dito ay sinabi din niyang magkakaroon sila ng magandang buhay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pero sinabi naman nito na kalimutan na muna ni Shu ang patungkol sa magandang buhay, sabay tanong kung napag-isipan na ba niya ang patungkol sa iba pang mga village. Malamang nga daw na atakehin sila ng mga ito, pati na ng mga Wu Wei Army. Totoo ba wika naman ni Shu, at sinabi nga niya na hindi na siya mapapagod kung susugod sila dito, kaya naman nagtaka na lang si Li Heitan. Ilang sandali pa ay napansin ni Shu ang bandera nila,
Sinabi nga niya na ito lang ang ayaw niya sa lugar na ito. Nagtungo nga daw sila dito upang gumawa ng pera kaya kailangan itong mapalitan. Agad nga niyang inutusan si Lee Hae-tan upang palitan ang slogan na nakasulat sa flag, at ginawa itong The Great Wealth, kaya naman hindi na lang nakakibo si Xiao Yu, habang iniisip na unti-unti nang nagbabago ang lugar na ito dahil kay Lu Shu. Tinanong naman nila Hae-tan kung sigurado ba si Shu sa bago nilang slogan, hindi ito ang style namin wika pa nga niya. Sinabi nga din ng isa na nais nila ng pera, pero hindi naman na daw nila dapat na ipamuka o ipangalandakan ang tungkol sa bagay na ito. Pero sinabi lang naman ni Shu na niloloko lang nila ang mga sarili nila, alam nga daw ng lahat ng tao na pera naman talaga ang nais nila, kaya naman walang masama kung ipapangalandakan nila ito. Tinanong naman ni Hae-tan kung katulad din ba nila ang ating bida na mukhang pera, pero hindi nga sumagot si Shu sa kanyang tanong at sinabi na lang na bukas siya sa pagtanggap ng anumang suggestion at advice nila. Ilang sandali pa ay sinabi nito na pagtitibayin niya ang depensa nila, at sa pagkumpas ni Shu ng kanyang kamay, ay inutusan niyang lumabas ang mga pader. Agad nga ding yumanig sa lugar, kaya naman napapatanong ang mga ito sa kung ano ang nangyayari, at sunod-sunod ngang lumabas ang mga hugis squirrel nilang pader. Ilang sandali pa ay muling yumanig ang lupa at naging sementado nga ang lugar, kaya naman hindi sila makapaniwala sa pagbabago na kanilang nakikita. Habang tinatanaw nga nito ang ating bida ay iniisip niya daw kanina na hindi makukuha ng ating bida ang suporta ng kanyang mga kasamahan, pero matapos ang mga ginawa ni Shu ay mukhang nagkamali nga daw siya. Iniisip nga din ito na malamang sa stage 2 ang rank ng ating bida matapos ang mga nakita nila. Ang galing mo boss, wika pa nga ng mga ito sa ating bida, sabay sabi na magiging matapat silang tagasunod. Sabay tanong kung kaya bang makagawa ng ating bida ng daanan ng tubig, para naman daw hindi na sila mahirapan pang mag-igib, at sinabi naman ni Shu na walang problema, maliit na bagay eka nga. Matapos namang makita ni Xiao Yu ang reaksyon ni Shu at nga mga bago nilang tagasunod, ay iniisip nito na masaya siyang nakakatulong sa ating bida. Sinabi nga din ni Shu na magmula sa araw na ito ay titigilan na nila ang pagnanakaw, at matapos nga daw ipadala ng mga taga-Wuwei Army ang kanilang ulo dito sa Blue Dragon Village, ay pwede na silang magsimula na gumawa ng pera. Napapatanong naman si Hae-tan sa kung ano ang ibig sabihin ni Shu sa ipadala ang ulo dito, kaya sinabi ng isa na malamang sa mamamatay ang lahat ng susugod sa kanila, at mapupugutan sila ng ulo. Pero sinabi naman ni Shu na tama na ang bulungan, sabay utos sa kanila na dalan siya ng malaking lutuan, at ang iba naman ay magtungo sa mga magsasaka upang mangolekta ng lards o buhay na baboy. Napapatanong pa nga sila sa kung ano ang gagawin ni Shu sa mga ito, pero binulyawan niya lang ang kanyang mga tauhan at sinabi na bilisan nilang magtrabaho. Pag-alis nga nila ay sinabi ni Shu na matapos nilang maayos ang patungkol sa mga kalaban nila ay makakagawa na sila ng sabon, pero akala nga daw ni Xiao Yu ay hindi na nila kailangan pang gumawa ng sabon. Pero mga dragnets nga daw sila sa Earth, kaya hindi sila pwedeng magpakabandido at pahirapan o patayin ang mga pangkaraniwang tao, dahil magdadala ito ng kahihiyan sa pagiging dragnet nila. Teka lang, wika naman ni Xiao Yu. Sabay tanong kung tingin ba ng ating bida ay wala siyang ginawang mga kahihiyan sa ibang bansa o abroad sa Earth, bilang 9th Dragnet. Samantala, nagtungo naman ang sundalong ito sa kanyang amo upang i-report ang patungkol sa bagong balita na kanilang natanggap. Ang boss nga ng sundalo ay si Ye Xiaoming, ang commander ng Wuwei Army at siya ding governor ng Yunnan City. Sinabi nga ng sundalong ito na iba na ang leader ng Blue Dragon Village, kung saan ay napalitan na din pati ang kanilang watawat, at hindi nga lubos makapaniwala ang kanilang commander. Napapatanong nga siya sa kung sino ang may kagagawa nito at kung ano na ang slogan sa flag nila. Sinabi naman ng kanyang tauhan na hindi niya kilala ang bagong leader. Mukhang kailangan nga din daw nilang tipunin ang leader ng iba pang village upang pag-usapan ng patungkol dito. Sinabi nga din niya na mayroon ang nakakita sa bagong slogan ng kanilang watawat, pero tila weirdo umano ito. Kaya naman napapatanong ang commander sa kung ano ang ibig niyang sabihin. At sinabi nga niya na pinalitan nila ng The Great Wealth ang kanilang slogan, pero wala naman daw nakakaalam sa tunay nilang intensyon. Napapaisip naman ang commander sa ibig sabihin ng kanilang slogan, at napapatanong nga din siya kung ang ibig sabihin ba ng bagong leader ay pera lang ang nais nila. Pero hindi bali na nga daw at sinabi na lang niya na tawagin nila ang lahat ng leader ng mga bandido. Sinabi nga din niya na magkakaroon sila ng meeting sa Yunnan City bukas, para na din malaman kung sino ang bagong leader ng Blue Dragon Village.
Ayon nga sa commander ay masyadong lapastangan ang ating bida sa pagsakop o kuha niya ng Blue Dragon Village, ganun na din sa pagnanais na agawan siya ng kayamanan. Sa sumunod na araw nga sa mansion ng Wu Wei Army Commander, ay nagtipon-tipon ng mga leader ng iba pang village o mga bandido. Dito ay sinabi ng commander na inimbitahan niya ang lahat ng mga leader upang alamin ang opinyon nila patungkol sa Blue Dragon Village. At ayon nga sa isang lalaki ay sikat ang Blue Dragon Village dahil sa posisyon o lokasyon nito. Sinabi nga din niya na madaling depensahan ang lugar pero mahirap atakihin, gayunpaman ay saglit lang daw itong naaga ng bagong leader, kaya malamang sa pamilyar nga daw ang bagong leader sa lugar. Sinabi nga din niya na kung sino man ang may kagagawan nito ay kabisado niya ang buong lugar ng Blue Dragon Village, at malamang na isa din siya sa nagtatrabaho sa lugar o dati na siyang nagtrabaho sa lugar na yon. Sinabi naman ng commander na sa pagkakaalam niya ay madalas magpalit ng amo o masters ang mga bandido, sabay tanong kung isa ba sa kanila ang invader o sumikop sa Blue Dragon Village. Kaya naman masyado ang takot ng mga ito at sinabi nga ng lalaking mahaba ang buhok na kilala siya ng commander, dahil kung siya nga daw ang gumawa nito ay dapat sinabi na niya sa commander. Sinabi naman ng kalbo na kahit kailan ay hindi siya nangunguna sa pag-atake. Habang ang lalaking may purple na buhok naman daw ay tila isang mascot lang, dahil maging ang mga tauhan niya ay hindi nakikinig sa kanya. Ang lalaking may brown na buhok naman ay masyado daw malayo sa Blue Dragon Village, kaya wala siyang interest na atakihin ito. Kaya naman nainis na lang ang commander, at sinabi nga niya na lahat sila ay may kanya-kanyang dahilan. Hanggang sasabihin naman ng isa na madali lang pasukin ang Blue Dragon Village kung may sapat na kapangyarihan ang susugod dito. Kaya naman tinatanong ng commander kung gaano kalakas ba ang tinutukoy niya, kung ito ba ay Stage 2, Stage 1 o Grandmaster level, pero ano naman daw ang magiging dahilan ng mga malalakas na cultivator upang pagnakawan sila. Sinabi naman ng lalaking mahaba ang buhok na isang Stage 3 ang leader ng Blue Dragon Village, sabay tanong kung hindi kaya kudeta ang nangyari, kung ganun nga ay kasalanan niya din ang nangyari, wika naman ni Kalbo. Sinabi naman ng lalaking ito na malamang sa isang Stage 3 din ang bagong leader, pero kung sino man siya ay hindi na umano mahalaga, dahil ang kailangan lang nilang isipin ngayon ay kung paano siya tatalunin, sabay sabi na ang commander ang boss ng Yunnan City, kaya siya na ang magdesisyon. Sinabi naman ng commander na madali lang ang bagay na ito, sinabi nga din niya na dala nila ang lahat ng kanilang mga tauhan dito at dadalhin din niya ang kanyang mga sundalo upang pabagsakin ang Blue Dragon Village. Sinabi nga din niya na kahit sino pa ang bagong leader ay hindi niya dapat pinagwawalang bahala ang patakaran nila dito sa Yunnan City. Sinabi naman ng lalaking ito na madali lang para sa kanila ang ipatawag ang lahat ng kanilang tauhan, pero hindi daw ba dapat ay maalis na ang Blue Dragon Village sa partihan ng kanilang buwanang kita. Sang-ayon ako dyan, wika naman ng commander, habang iniisip na dati ay malaking pera ang pinapasok ng Blue Dragon Village sa kanya. Mukhang nais nga lang daw ng mga leader ng bandido ng mas malaking pera, pero hindi bali na nga daw dahil kailangan niya ang mga tauhan nila, isa pa ay mababawasan din ng isang village ang partihan nila kada buwan. Matapos na silang magkasundo ay sinabi ng mga ito na dapat na silang sumugod, ipapaalam nga daw nila sa ating bida na nagkamali siya sa ginawa niyang pagsakop sa Blue Dragon Village. Samantala sa Blue Dragon Village, ay naiinip naman na ang ating bida kakahintay sa mga kalaban, dahil inaasahan nga din daw niya ang mga ito upang magkapera siya kaagad. At ilang sandali nga lang ang nakalipas ay hinayla na ni Anthony ang damit ni Xiaoyu. At agad na ding pinakita ni Anthony kay Xiaoyu ang kanyang mga nakikita sa ibabaw ng lupa. Matapos nga nito ay sinabi ni Xiaoyu na tapos na ang matagal na paghihintay ng ating bida. Agad namang inutusan ni Xu sila Heitan na manatili sa kanilang pinagtataguan, dahil andito na ang mga kalaban. Maiyak-iyak naman si Heitan habang tinatanong kung nasisiraan na ba ng ulo ang ating bida, mayroon nga daw silang 4,000 kalaban, pero tila masaya pa siya. 4,000 lang pala, wika naman ng ating bida, sabay sabi na kaya silang patayin agad-agad ni Xiaoyu. Agad nga din niyang inutusan si Xiaoyu na patayin ang kanilang mga kalaban, maliban na lang sa mga naka-uniform o sundalo ng Wu Wei Army. Ilang sandali pa nga ang nakalipas matapos makalapit ang mga kalaban sa Blue Dragon Village ay napapamura na lang sila. Napapatanong nga din sila kung kailan pa nakapagtayo ng bagong dingding o bakod ang Blue Dragon Village, dahil sa pagkakaalam nga daw nila ay kahoy lamang ang dati nilang bakod. Napapatanong nga din sila sa kung ang bagong leader ba ang may kagagawan nito,
Pero masyado nga daw mabilis ang pagkakatayo ng mga bakod na ito, at wala pa silang nababalitaan na ganitong abilidad o teknik dati. Ilang sandali pa ay napatanong na lang ang commander kung bakit nakatingin sa kanya ang mga ito, at sinabi nga nila na ang commander ang pinakamalapit sa mga nobles, kaya malamang umano na may alam siya na ganitong abilidad o element upang magamit sa pagtatayo ng bakod na bato. Pero sinabi naman ng isa na malamang sa walang ganong bagay. Pero dapat na nga daw silang magpatuloy at tumigil na sa pag-iisip ng kung ano-ano. Iniisip naman ng commander na tila kakaiba o may masama siyang pakiramdam sa lugar na ito. Akala nga daw niya ay magiging madali lang ang pagbawi nila sa Blue Dragon Village, hanggang sa bigla na lang sumigaw ang mga tauhan nila sa likuran, at habang lumulubog sila sa ilalim ng lupa ay sinabi ng mga ito na isa itong patibong.